Sa gitna ng Pilipinas, may nakatagong mahiwagang gubat. Ang mga matatandang puno ay bumubulong ng mga sikreto sa hangin. Ang mga makukulay na bulaklak ay kumikinang na parang may sariling liwanag. Hindi ito basta gubat lamang. Ito ay isang lugar kung saan nananahan ang mahika. Sumisilip ang maliliit na nilalang mula sa likod ng mga higanteng pako. Pinagmamasdan nila ang mga daanan sa gubat nang nanlalaki ang mga mata. May kakaiba, tila may enerhiya sa hangin. May paparating na bagyo. Naramdaman ni Diwata Amihan, ang tagapangalaga ng gubat, ang kakaibang pangyayari. Ang kanyang mga mata, kasing berde ng lumot, ay pinasadahan ng mga puno. Hawak niya ang tungkod na gawa sa baluktot na kahoy, na may kumikinang na kristal sa dulo. Tila tumitibok ito kasabay ng buhay ng gubat. Nangako si Amihan na poprotektahan ang lupang ito. Haharapin niya ang anumang panganib. Mula sa dilim, isang figura ang lumitaw. Ito ay si Encanto Apoy. Ang balat ay parang tumigas na lava, ang mga mata ay nagbabagang baga. Ninanais niya ang mahika ng gubat para sa kanyang sarili. Sa isang iglap, nagliparan ang mga apoy sa kanyang mga kamay. Kanyang aangkinin ang gubat na ito. Itinaas ni Amihan ang kanyang tungkod. Hindi sa iyo ang gubat na ito, Encanto. Tumawa si Apoy, isang malupit at nakakakilabot na tunog. Tingnan natin, Diwata. Nagsimula ang labanan. Humampas ang mga baging kay Apoy, kontrolado ng kapangyarihan ni Amihan. Sinalag niya ang mga ito gamit ang pader ng Apoy. Nagpakawala si Apoy ng mga bolang apoy. Ginantihan ni Amihan ng mga kalasag na gawa sa umiikot na mga dahon. Nanginig ang gubat. Nagliparan ang mga ibon, ang kanilang mga huni ay nalunod sa dagundong ng nagbabangga ang kapangyarihan. Walang gustong magpatalo sa kanilang dalawa. Habang nagaganap ang labanan, isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa hangin. Isang maliit na diwata na kulong sa ilalim ng isang sanga ng puno. Si Tala, ang nakakababatang kapatid ni Amihan. Dinala siya rito ni Apoy. Plano niyang gamitin si Tala para mapasuko si Amihan. Nang makita si Tala na nasa panganib, natigilan si Amihan. Sinamantala ni Apoy ang pagkakataon. Nagpakawala siya ng malakas na alon ng Apoy na tumumba kay Amihan. Sugatan siyang nakahandusay, ang kanyang tungkod ay tumilapon. Lumapit si Apoy kay Tala, may malupit na ngiti sa kanyang mukha. Malapit na niyang makamit ang tagumpay.